Alright, mula kay Melvs Castle mga kapatid, PCG, winarningan daw ng PLA Navy. Papalubugin ng barko pag di lumayas, wawasakin daw yan pag hindi umalis, sabing ganon mga tol. Ayan ang title mga kapatid ha. Ito papanoorin natin at bibigyan natin ng reaction, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Samahan lang ninyo ako mga kapatid at pwede rin kayong magbigay ng inyong opinion at reaction sa comment section sa ibaba. Pero bago natin to simulan, hinihikayat kitang mag-subscribe kay Melvs Castle mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction video, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinakamalaki at higanting barko ng PCG hinaras ng China. 3 beses intentionaling pinagbabangga ng China Coast Guard ang BRP Teresa Ban. Wala itong ginagawang mali, pero binangga pa rin. Makikita sa drone view na pinalibutan tayo ng sandamakmak na barko ng China. Noong isang araw lang pinagbantaan pa tayo ng China Defense Ministry. Pag hindi daw tayo lumaya sa Sabina. Alam nyo mga tol, wala na manhid na ang Pilipinas, kakabantaan nila. Naalala ninyo, pinagbantaan nila Pilipinas na huhulihin daw yung mga magiging trespassers doon sa kanilang mga inaangking lugar. O tanong, may nahuli ba sila? May hinuli ba sila? Puro sila pang babluff mga tol. No, magaling sila doon sa gray zone tactics, pero kalkulado nila yan. Hindi sila umaabot doon sa pwede na silang makakitil ng buhay ng tao dahil dun sa ginagawa nila. Kalkulado nila yan mga tol. Pero posible na may masawi talaga sa mga water cannon nila. Kapag nagkamali sila ng calculation at pag water cannon nila may tinamaan directly sa tao, may masasawi talaga mga tol. At yun ang pwedeng pagmulan talaga ng mas matinding sigalot dito sa West Philippine Sea. Na wala namang ibang sisisihin mga tol kundi China lang kasi sila ang punot dulo ng gulo dito sa ating karagatan. Kasi unang-una, karagatan natin yan kinakamkam nila mga tol, sinasakop nila. Wala silang karapatan dyan. No? Pero matitigas talaga mukha nila tapos sila pa may ganang magbanta. Sa pilitan daw tayong papalayasin gamit ang pwersa ng PLA Navy. Di na lang nila gawin, no? Ang dami pa nilang satsat, di na lang nila gawin. Walang nasaktan ayon kay Commodore Ariela, pero nabutas ang BRP Teresa Ban. Makikita kung gaano kakapal ang made in Japan na barko, pero nabutas pa rin. Sa kabila ng pagbangga ng China, nandoon pa rin ang BRP Teresa Ban. Walang aatras hanggang kamatayan. Wag na wag aalisin niya ng Pilipinas. Diba? Wag aalisin niyang Pilipinas yan. Kailangan nga dagdagan pa yan ng barko Kung pwede nga samahan pa ng Amerika yan Hindi sasama sa resupply mission kumbaga kasama ng magbabantay. 'Di ba para diyan? This is the commitment of the commandant to the president that despite of the harassment, the bullying activities and escalatory action of the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard vessel Teresa Magbanwa or any other replacement of the vessels, there will be no reason for us to withdraw our Coast Guard vessels there. Matapos bangga-banggain ng China ang PCG, nag-file pa ang Chinese Embassy ng protesta sa Pilipinas. Tigas mo kasi sila pa nag-file ng protesta no? Yes, tama kayo nang narinig. Etong Chinese ambassador pa ang nag-file ng protesta sa DFA. Sinasabing palayasin na natin ang ating barko sa kanilang teritoryo. Ikaw ang dapat lumayas dito sa Pilipinas, Chinese ambassador. Ipakita nyo muna yung dokumento ninyo na kinakatigan ng batas na talagang teritoryo nyo yan. Dahil ang ihaharap din sa inyo ng Pilipinas is yung arbitral ruling na nagsasabing talo kayo. At yung UNCLOS na nagsasabing pasok yan sa 200 nautical miles ng Pilipinas. So sinong gusto nyong sundin ng mundo? Yung sinasabi ng batas o yung sinasabi ninyo? Parang sinasabi ng China talaga mga tol, kami ang batas sa daigdig. Diba? Kami ang dapat sundin ng lahat. Ganon sila mag-fantasize no? Antindi ng mga fantasy nitong mga to It's important for us to understand that Skoda Shoal has been an issue for the Chinese government. Since we deployed BRP Teresa Magbanwa last April 15, this has always been a reason for China to always make it an issue. They even filed a diplomatic protest
for BRP Teresa Magbanwa to withdraw from Skoda Shoal. They also use different platforms to highlight that they are seeing this as a semi-grounded or a possible place for creating a forward deployment base. Alam nyo rito sa sa Skoda Shoal, wala namang diyan eh. Wala namang parang mahalagang minerals na nandiyan. Wala namang nabalitang may langis diyan sa lugar na 'yan. Nag-iinit lang talaga ang China mga tol kasi naunsiyame yung plano nilang magtayo ng isla diyan. Yung isla na itatayo nila diyan is yung iipit sana o gigipit sana dito sa BRP Sierra Madre natin na nakaistasyon naman dito sa Ayungin Shoal. Kasi nga gusto nila mga tol talagang magtayo na magtayo ng mga base militar diyan hanggang sa masakop na nila yung entirely West Philippine Sea. Na biruin mo mga tol 70 nautical miles lang ang layo ng Skoda Shoal sa Palawan. Imagine kung merong Chinese military base doon. 70 nautical miles mula sa Palawan, may Chinese military base na agad. Di ba? Antindi nyo mga tol, pag napagtripan nilang agawin, pati bansa natin, sabihin nila yung tinatitirikan ng bansa natin, sakop pa pala nila yon. Di ba? Di ang dali lang nila tayong paulan na, napakalapit na lang yun. Kaya tama talaga mga tol, ipaglaban ng Pilipinas yan. Hindi pwedeng agawin nila yan. So, as far as the Chinese Coast Guard is concerned, these are their different appreciation of our deployment for Teresa Magbanwa. But as I said, for the Philippine Coast Guard, the reason and objective of the deployment of Teresa Magbanwa is only purely for us to carry out a legal and legitimate Coast Guard operation within our own exclusive economic zone. Yeah. Sinagot rin ng National Maritime Council ang pahayag ng Chinese Embassy. Papaanong Chinese territory ang Sabina? 75 nautical miles lang to mula sa Palawan. See? Nasa 75 nautical miles lang mula sa Palawan. Paano magiging Chinese territory yan? Imagine that mga tol, hindi natin sila katabi. Napakalayo ng China sa Pilipinas mga tol, hindi to katulad ng boundary lang. Yung tipong isang harang lang tatawid, isang hakbang lang tawid ka na agad. Di, napakalayo ng China sa Pilipinas mga tol. Diba? Napapagitnaan tayo ng isang malawak na dagat na ang gusto ng China mangyari kanila lang. Diba? Biruin mo kung gaano napakadamot at napakaganid niyang bansang yan. 70 nautical miles lang mga tol, Chinese territory na agad. Grabe, no? Tapos libo-libong nautical miles naman mula sa China. Papaanong Chinese yan? Dagang ko lang, let us be clear about it. The Skoda Shoal is 75 nautical miles from mainland Palawan. Sabi nga ni Commodore Teriela, it's well within our 200 exclusive economic zone. Dalawa ang pinag-aangklahan natin, the UNCLOS and the 2016 arbitral ruling. So we exercise sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction over the area. Tama. So the Chinese Coast Guard vessels are the ones illegally, yung presence nila there are illegal. We are there on the legal basis dahil atin yun. Hindi tayo pwedeng magpaalam sa sariling bahay natin. Let us be very clear about it. Medyo mapipikon ka na lang kasi talaga sa bagal ng desisyon ng PCG, di ba? Medyo. Iinis ka na lang sa paulit-ulit na press con pero mabagal ang aksyon. Medyo. Tama. Kayo, anong masasabi nyo dito? Ikomento sa baba ang yung salo. Alright, anyway mga kapatid, no, alam naman natin na kung napakalapit lang talaga ng Skoda Shoal, kahit check natin sa mapa, ito, papakita ko sa inyo mga tol. Ito mga kapatid ang Skoda Shoal. Ayan o, 139 kilometers lang mula rito sa mainland Palawan. Tapos 75 nautical miles lang siya dyan. So paano ngayon itong area na to ay magiging teritoryo ng China? Imagine that mga tol. Tapos ito lang yung Ayungin Shoal. Dito naman ngayon nakasadsad yung ating BRP Sierra Madre. Kung etong Skoda Shoal masasakop ng China, sobrang dali lang nilang re-responde every time na meron tayong resupply mission dito sa may BRP Sierra Madre. Ayan, kung lalapitan natin O ayan mga tol, o di ba? Ito yung Ayungin Shoal. Ito yung Skoda Shoal. Di ba 75 nautical miles lang ang layo niyan at 139 kilometers lang mula rito sa mainland Palawan. Ayan o. Paano ngayon niya magiging
teritoryo ng China, napakalayo na ng China diyan, mga tol. 'Di ba? Gano'n sila ka-delusional, mga tol. Gano'n sila mag-imbento ng fantasy sa isip nila. Kahit sinong elementary student tanungin mo, paano magiging pagmamay-ari ng China niyan? Napakalapit lang niyan sa Palawan. Sabi nga nung isang official natin, 'di ba, dalawa ang inaangklahan natin, meaning dalawa ang pinagbabasehan natin. Yung sinasabi ng UNCLOS at sinasabi ng Court of Arbitration, mga tol. Sila ano pinagbabasehan nila? Imbento lang nilang guhit. 'Di ba? Gano'n sila katindi, mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino, mga tol, ano ang masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.